Sama-sama tayong magiging karakli. Bago sa saksi, 164 na milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam mula sa isang Canadian national na dumating sa NAIA Terminal 3. Nabisto ang kontrabando sa kulay itim na maleta ng dayuhan. Nakabalot pa sa foil ang shabu na 24 na kilo ang timbang. Pinangunahan ng PIDEA ang operasyon sa pakikipagtulungan sa NBI, PNP at Bureau of Customs. Mahaharap ang naarestong dayuhan sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. 10 ang sugatan sa karambola ng 4 na sasakyan sa Muntinlupa. May mag-asawa pang pumailalim sa isa sa mga sasakyan. Ating saksihan. Nakaparada ang jeep na ito sa tabi ng isang kainan sa Barangay Sucat, Muntinlupa nang bigla sumalpok sa nakatigil na sasakyan ng isa pang jeep. Nagulantang ang mga tauhan at kumakain. Gayon din ang iba pang tao sa lugar. 10 ang sugatan sa insidente. Meron tayong 4 vehicles involved. Doon sa 4 vehicles involved po natin, meron tayong 10 na injured. 2 doon sa 10 na yon ay nasa ospital ng Muntinlupa. Yung jeepney ay traversing from northbound. And then nawalan siya ng preno, doon siya kumaliwa sa Miracle Road, doon sa Sucat. And then lahat po ng mga na-damage na sasakyan, na involved na mga tao ay nandoon. Ayon sa saksi, may mag-asawa pang pumailalim sa sasakyan. Napailalim po yung mag-asawa, tapos yung ibang mga pasahero po na nasa jeep sa likuran ng driver, may mga sugat po, yung mga estudyante po. Umakyat po siya sa gutter, buti po bumaba rin po. Sa kabila ng nangyari, wala na raw mangyayaring demandahan ayon sa pulisya. Nagkasundo na po sila. Wala na po siya sa poder ng ating kapulisan since nagkaayos na nga po sila. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Patay isang sidewalk vendor sa Quezon City matapos maatrasan ng bus na nawalan umano ng preno. Saksi, si James Agustin. Nagbaba ng pasero ang bus na ito kaya tumigil sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Maya-maya umatras ang bus hanggang sa muntik tamaan ng isang taxi na nakaiwas bago pa ito tuluyang maararo ng mas malaking sasakyan. Pero naararo ng bus ang isang motorsiklo na nakaparada sa gilid ng highway at ang mga nakapwesto sa bangketa. May nagtitinda dyan ng mga vendors ng mga gulay po. Ang buti po, wala kami dyan. Yung paninda namin na ano yan lahat, na nasagasaan niya po. Ang masaklap habang nagtatakbuhan ng mga tao, isang babaeng vendor ang napuruhan ng bus. Bahagyang nahagip din ng isang SUV. Tumigil lang ang bus nang tumama sa poste ng footbridge. Naipit ang paa ng 53 anyos na nagtitinda ng gulay matapos siyang pumailalim sa bus. Pahirapan ang pagsagip sa kanya. Sinubukan namin itagilid yung bus para maiangat yung babae na naipit. Ang problema, hindi talaga kaya sa sobrang bigat. Kaya siguro umabot kami ng 15 to 20 minutes before na rescue. Ginamitan na namin siya ng 2 jack plus yung bato, pinatungan namin para umabot yung pagkaangat doon. And then habang inaangat yung bus, yun, hinila na namin yung biktima. Naisugod pa siya sa ospital pero binawian din ang buhay. Ayon sa pulisya, rutang Alabang Fairview ang bus. Naramdaman niya po na wala na pong brake yung minamaneho niyang bus. Hanggang sa hindi niya na po na-control, ayun po, umatras po yung bus hanggang sa may mga tinamaan nga po. Tumangging magbigay ng pahayag ang 50 anyos na bus driver na nasa kustudiyan ng QCPD Traffic Sector 5. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence, assaulting and homicide and multiple damage to properties. Sa Kabagan, Isabela, sugatan ng isang rider matapos bumangga sa nakaparadang tricycle. Base sa investigasyon, mabilis at takbo ng motorsiklo at hindi raw napansin ng rider ang tricycle. Nakalabas na ng ospital ang rider. Sa Malasiki, Pangasinan, tricycle at motorsiklo rin ang nagbanggaan. Ayon sa pulisya, nag-overtake ang tricycle nang dumating ang isang motorsiklo kaya bumangga. Itinakbo ang 4 na biktima sa pagamutan. Nagliyab naman ang tricycle na ito sa gitna ng kalsada sa Lawag City, Ilocos Norte. Hindi raw nasaktan ang tricycle driver na agad nakababa ng mapansing nasusunog na makina. Patuloy na inaalam ang sanhi ng sunog. Para sa GMA Integrated News, ako si James Agustin, ang inyong saksi. Iniimbestigahan ngayon ang driver ng bus at ang driver ng motor jeepney na nagsusugal umano online habang nagmamaneho. Saksi, si Darlene Kai.
Umaandar sa EDSA ang modern jeepney sa videong ito na kumakalat online at kuha noong madaling araw noong July 7 ayon sa nagpadala ng video. Pero ang driver, makikitang pumipindot sa cellphone na nakapatong sa kanyang hita. Nag-o-online sugal umano siya. Biyaheng Cavite naman ang bus sa isa pang viral video kung saan kita kung paanong nagsasalita ng tingin ng driver sa kalsada at sa hawak niyang cellphone. Naglalaro rin umano siya ng online sugal. Sabi ng uploader na bahala siya dahil nawawala na sa linya ang bus. Hindi rin anya ito nakakapreno agad dahil tila hindi napapansin ng driver ang ibang sasakyan. Sinita kalauna ng pasahero ang driver na agad naman daw tumigil noon sa pagse-cellphone. Ang parehong insidente, malinaw na paglabag sa Anti-Distracted Driving Act ayon sa LTFRB. Iniimbestigahan na nila ang mga ito. Linalagay niya sa peligro yung mga pasahero niya. Bakit? Hindi kasi siya concentrated sa driving niya. No? So, kita natin yung violation doon. At pag may violation, may kaukulang penalty at nakasaad din yun sa batas. Ang Land Transportation Office naman, sinuspindi na ang lisensya ng bus driver. Sa isang pahayag, sinabi ni LTO Chief Attorney Greg Pua Jr. na tila malala ng pagka-addict sa online sugal dahil umabot na sa puntong nilagay niya sa alanganin ang kaligtasan ng mga pasahero. Hindi raw ito palalagpasin ng LTO. Bukod sa anti-distracted driving, mahaharap ang bus driver sa reklamong paglabag sa Land Transportation and Traffic Code dahil sa reckless driving. Pinagpapaliwanag din ng LTO ang Kirstine Joyce Transport kung bakit hindi ito dapat parusahan sa pagkuha ng anilay reckless driver. Tumangging magpaunlak ng parehang Kirstine Joyce Transport. Sabi ng kinatawan nila sa GMA Integrated News, sinuspindi na nila ang driver na sangkot sa insidente. Maglalabas din ng show cause order ang LTFRB laban sa operator ng modern jeepney driver na nakunang nagse-cellphone din habang nagmamaneho. Naghihintay pa ang GMA Integrated News ng karagdagang detalye mula sa LTO tungkol sa aksyong gagawin nila sa insidenteng yan. Ayon sa isang support group, maaring may turing na gambling addiction ang ipinakita ng dalawang driver na nakuna ng video. Nasa compulsive gambler category na siya. So, malamang may addiction na siya regarding this matter. Bukas daw ang kanilang organisasyon na tumulong sa mga nalululong sa online sugal. At kung naiisip nyo naman na may pag-asa pa ba, makakatigil pa ba ako? Yes! Ang isang grupo ng mga abogado nananawagan ng pag-amyenda sa Anti-Distracted Driving Act para magkaroon ng mas matinding parusa gaya ng pagkakakulong sa mga lalabag na driver ng mga pampublikong sasakyan. Ayon sa grupo, malaki ang panganib na dulot kapag ang isang PUV driver ang nagpabaya o nawala ng focus dahil sa dami ng buhay na apektado kabilang ang mga pasahero. Sa ngayon, iba't ibang halaga ng multa at suspensyon o di kaya'y pagbawi ng kanilang driver's license ang ipinapataw na parusa depende kung pang-ilan na ang paglabag. May mahigpit na bilin ang LTFRB. Unless yan ay for emergency purpose, ay iwasan po natin dahil kapag gumagamit po tayo ng cellphone while driving, na hahati yung concentration natin sa pagmamaneho. The mere fact that it poses already danger to your passengers ay violation na. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kayang, inyong saksi. Tugma ang fingerprint ng isa sa 3 suspect sa pagpatay sa isang TNVS driver sa fingerprint na nakuha sa isang bote na naiwan sa sasakyan ng biktima. Saksi, si John Consulta. Sa paghaharap nila kanina sa isang press con, nakatingin lang sa sahig ang 3 suspect na pamatay sa driver ng sinakyan nilang TNVS habang nakatitig sa kanila ang anak ng biktima. Sa press conference ng NBI, idinitali nila ang mga tinamong sugat ng TNVS driver na nauwi sa kanyang malagim na kamatayan. Ang nakalagay natin dun sa autopsy report is 2 stab wounds. Yun lang po yung confirmed. But based from the reaction ng tissue, I can assure you that there were more than 2 stab wounds. Ang isa sa mga nagdugtong sa suspect sa crime scene ay itong ang nakuhang fingerprints ng NBI Forensics. Makikita natin na mula sa kotse ng TNVS driver ay na-recover nila ang isang mineral water na bote. At ang prints na nakuha dito, kanilang in-examine at tumugma sa fingerprints na ibinigay ng isa sa mga suspect na kung saan hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 17 points ang nagtugma. At ang dagdag pa rito ay tumugma pa ito sa isa pang fingerprints na nakuha mula sa suspect nang siya ay kumuha ng NBI clearance. Sa comparison po, we need only
10 identical characteristics because it's fingerprint. 10 lang po ang kailangan na nag-match po ito with 17 identical with characteristics. Lumabas na rin ang resulta ng DNA analysis na isinagawa ng unang na-recover ang sasakyan sa Valenzuela. Na-connect na po namin yung sample na nakuha namin sa sasakyan at yung sample sa pamilya at nag-match po ito sa 3 anak po ng victim at doon sa nakuha naming unknown specimens. Natuklasan din ng NBI na isang araw bago nawala ang driver na si Raymond Cabrera, nasangkot ang isa sa mga suspect sa pang-hold up sa isang membro ng LGBT community. Sa isang motel, doon ho, hinold up po nila. Pero dahil nagkaroon po ng, yung isa po sa grupo nila is nahuli, so yung iba po, itong isa dito, nakatakas naman po. Once and for all, yung mga apps natin, like Grab, everything, makausap namin yung mga may-ari so that maturuan namin sila kung paano nila mapoproteksyonan yung kanilang mga driver. Di na nagbigay ng pahayag ang mga suspect. Mensahe ng pamilya Cabrera sa mga suspect. Diyos na po ang bala sa kanila. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Kinumpirma ng Philippine National Police na buto ng mga tao ang ilang na-recover mula sa Taal Lake. May mga kaanak na mga nawawalang sabongero na nagbigay ng DNA samples para maikumpara sa mga buto. Saksi, si Rafi Tima. Ika-5 araw na ng search and retrieval operation sa Taal Lake para sa paghanap sa mga nawawalang sabongero. Tulad kahapon, walang naiangat na kahina-hinalang bagay ang mga diver ng Philippine Coast Guard. Naglagay na lang muna ng boya ang mga kawani ng PCG bilang palatandaan ng kanilang mas malawak na search grid. Dumating na ngayong araw ang Remotely Operated Vehicle o ROV na makatutuwang ng mga divers sa pagsisid. Kaya nito mag-operate ng ilang oras ng tuloy-tuloy. Inaasahang mahaba-haba pa ang operasyong ito at ayaw ng mga otoridad sagarin ang kanilang technical divers. Sa underwater footage na inilabas ng PCG, kita kung gaano kahirap ang paggalugad sa madilim at maburak na lake bottom. Bukod sa low visibility, kalaban din ng divers sa freshwater diving ang lamig ng tubig, lalo pat 50 hanggang 70 talampakan ang kanilang sinisisid. Sa kabila nito, sinabi ng PCG na maingat sila kapag nakakakita ng mga kahina-hinalang bagay para mapangalagaan ang chain of custody ng mga makikitang ebidensya. We need to be careful yung divers natin, kaya linalagyan talaga namin ng fine mesh net kasi it's a challenge. It's a challenge. Mula noong Huwebes, 4 na sako ang natagpuan ng mga otoridad sa ilalim ng Taal Lake. Isang sako naman ang na-recover sa tabi ng lawa. Matapos siriin ng PNP sa Camp Crame. Yung mga ba na nakuha ay sa tao talaga or? Halo-halo, no? Kasi alam niyo naman na may farm yan dyan sa lugar na yan. May farm. Ang Taal ay farming yan. So, andyan na lahat ng makikita natin. May mga na-recover na mga animal remains, may human. Nagsasagawa na ang PNP ng cross-matching ng DNA samples ng mga kaanak ng missing sabongeros. I was informed na 12 po doon sa mga kaanak po na mga missing sabongero po ay nakuhanan na po ng DNA profile. So we are just waiting for the official result to be issued by the forensic group kung may magmamatch po dito sa mga possible human remains na nakuha po natin. Ang cross-matching ng mga remains to the possible kins na nagbibigay ng mga standards is mabilis na naman yan. Pero hindi natin mabigyan talaga ng oras dahil hindi nga natin alam ang mga complication na mag-arise kasi this is a technical process, very technical examination. Kabilang sa mga nakapagbigay na ng DNA sample ang ina ng nawawalang sabongero na si Edgar Malaka. Kayo ba nakuhanan na ng sample? Oo. Kailan po? Friday ng gabi. At ang kapatid ng biktimang si Michael Bautista. Maasa pa rin po kami na marami pang makita at the same time, meron po mag-positive pagdating po sa mga DNA. Kapag may DNA na nag-match sa mga na-recover na buto, Major breakthrough po yan because this will prove our earlier assumptions na talagang
pinatay na talaga itong, at least we're talking about the 34 missing sabongeros na hawak na cases na hawak po ng CIDG. Dahil sa na-recover ng mga sakong naglalaman ng mga buto, tumitibay raw ang case build-up ng Department of Justice kaugnay ng mga nawawalang sabongero. We're going about the narration of Patidongan in the moves that we are asking the authorities, meaning the Coast Guard and the Navy, to search. Mukhang nakasanayan ng magtapon talaga ron. It has already become a place to dispose of human remains. Hihintayin daw nila ang resulta ng forensic examination sa mga buto at sa DNA matching sa mga kaanak na mga nawawala. Ipinagkibit-balikat naman ni Remulla ang mga lumalabas sa social media na umunoy tanim sako kasunod ng pagkakadiskubre ng mga ito sa Taal Lake. Wala, ano yan, kalokohan yan. Alam mo yan, this country is full of politics and troll farms that they always want to spoil whatever good things that we can do as a country. Tinanong naman si Remulla kung mula sa mga umatras noon ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero ang nagpahiwatig na muling pagnanais na ituloy ang mga kaso. Di man ito direktang sinagot ng kalihim, sabi niya, The state is the interested party here. Kaya wag natin sasabihin na porke may pamilyang tumahimik, hindi na kakasuhan tungkol sa kamag-anak nila. Hindi po. This is the interest of the state and this is the interest of the people of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Nagsampa ng reklamong administratibo si Julie Dondon Patidongan laban sa 14 na dati at aktibong pulis. Nasangkot umano sa pagkawala ng mga sabongero. At kabilang po sa inireklamo ang isang retiradong Police Major General. Saksi, si Emil Sumangi. Nagsadya sa tanggapan ng NAPOLCOM kanina ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Nagsampa siya ng reklamong administratibo laban sa 14 na aktibo at dating pulis na itinuturo niyang may kinalaman umano sa pagkawala ng mahigit 100 sabongero. Kabilang sa mga inireklamo ang retiradong hepe ng National Capital Region Police Office na si Police Major General Jonel Estomo. Si General Estomo, siya ay membro ng Alpha. Pag sinabing Alpha, kasama siya sa hatian na tag 70 milyon. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong-ang na, boss, patayin mo na si Dondon Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Sinampakan din ng reklamo ang mga aktibong opisyal na sina Police Colonel Jacinto Malinaw Jr., Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa at Police Major Mark Philip Almedilla. Gayun din ang non-commissioned officers na sina Police Chief Master Sergeant Arturo de la Cruz Jr., Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, Police Senior Master Sergeant Mark Anthony Manrique, Police Senior Master Sergeant Anderson Abari, Police Staff Sergeant Alfredo Andes, Police Staff Sergeant Edmond Muñoz, Police Corporal Angel Martin. Dawit din ang 3 pulis na na-dismiss na raw sa serbisyo na sina Police Lieutenant Henry Sasaluya, Police Master Sergeant Michael Claveria at Police Corporal Farvi de la Cruz. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabongero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Dahil yung binigay sa akin, medyo kulang to. I-evaluate din namin muna yung mga kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit. Hindi porket sinabi mo na sa affidavit, kami maniniwala kaagad. Bibigyan natin ng due process ang lahat ng mga pinangalanan ni alias Totoy. Papadala natin sila ng summons o kaya ng order upang sila ay sumagot din. Sa gitna ng press con, naging emosyonal si Patidongan nang matanong kung may nagtutulak ba sa kanyang maimpluwensyang mga tao para gawin ito. Kahit sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pamilya, wala akong katatakutan sa kanila. Kung alam dulang sa buong pamilya ko, papatay niya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga inireklamong pulis at ng negosyanteng si Atong Ang. Kasamang naghain ng reklamo ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Sana ma-review nyo yung mga files nitong mga kapulisan. Kasi hindi kami naniniwala na 20 lang to.
15-30. Marami to. Target ng NAPOLCOM na tapusin ang investigasyon sa loob ng 2 buwan at makapagpalabas na sila ng desisyon kung anong kaso ang nararapat isampa laban sa mga akusado. Most likely na kaso grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Ang penalties noon, ang pinakamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal from the service. Sa mga nangyayari ho ngayon, pakatandaan po ninyo na meron po kayong maasahang hustisya sa National Police Commission. Bago ang paghahain ng reklamo laban sa mga isinasangkot na pulis, nagkaroon ng pagtitipon ng mga kaanak ng nawawalang sabongero. Bumuo sila ng grupo para mapag-isa ang mga hakbang para makamit ang hustisya na nila'y ilang taong naging mailap. Ito na ang regalo sa akin, yung makita na ang aking anak. Sana magkaroon na talaga ng hustisya. Masakit sa isang magulang ang ganitong ginagawa ng mga taong mga may pera. Binibili ang tao. Kailangan nating siguraduhin, kaya po nandito yung Justice for the Missing Sabongeros Network para siguraduhin walang whitewash, walang sacred cows, at lahat ng dapat managot ay managot. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Isa ang patay sa gitna ng pagragasa ng tubig sa Bulubunduking Barangay sa Cebu City. At sa Southern Leyte, isang foreman ang pinangangambahang natabunan ng gumuhong lupa. Saksi, si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Pahirapan ang pag-rescue sa dalawang na-trap sa kabilang bahagi ng ilog sa Barangay Budlaan sa Cebu City nitong Sabado. Habang rumaragasa ang tubig, gumamit ng lubid para maitawid ang isang babae at isang lalaki. Kalaunan nalaman ng mga rescuer na may dalawang magkaibigang stranded din sa di kalayuang lugar. Pero isa sa kanila ang di na nailigtas. Naunang kalabang ang bayan niya, late na ni ambak tong laki, and then basin og naratol siya ma'am, gipahubo unta ang ihang backpack motong sa information sa pod nga ako na-receive. However, murag sa iha tingaling karatol, wa niya nahubo iyang backpack, murag ihang nada. So, na submerge siya sa tubig, naka-add po tingali to sa gibug-aton. Plus, ang sug pod ato nga time is unsa gyud heavy gyud siya. Papunta sana sila sa Barangay Canirag at dumaan lang sa Cabang Falls. Ayon sa ama ng 21 anyos na nasawi, nagpaalam ang biktima na magka-camping kasama ang babaeng best friend. Katatapos lang daw ng biktima sa kursong business management. I-welcome yun akong anak, Lord, kay hibawi ko ka, grabe kabutan akong anak. I-welcome yun, Lord, Lord, ang pingi. Kay mauna akong ibuhat sa akong anak. Ang pinga anak ko maayo. Pero sa katong time, naging ko kaprotek sa akong anak. Sa San Ricardo, Southern Leyte, hinahanap ang isang foreman na pinangangambahang natabunan ng landslide. Nangyari ang pagguho habang natutulog ang mga residente. 3 pamilya ang nawala ng bahay. Pinasok naman ng baha ang ilang bahagi ng Metro Cebu nitong weekend. 35 pamilya ang inilikas. Sa Iloilo City, mahigit 2,000 residente ang apektado ng pagbaha sa 5 barangay nitong Biyernes. Sa Bacolod City, mahigit 5,000 ang apektado sa pagbaha sa 12 barangay. Sa Halsema Highway sa Bauco Mountain Province, sunod-sunod ang pagdausdos ng mga bato mula sa bundok. Nagkalat sa kalsada ang naglalakihang bato mula sa rockslide na dulot ng pag-ulang dala ng habagat. Mala waterfalls naman ang gilid ng bundok sa ilang bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet. Kuha yan ng isang motorista sa bahagi ng Camp 1 nitong Biyernes din. Medyo delikado pa rin dahil there is still na rainfall na nangyayari. At of course, sa mga landslide prone areas na pwedeng mangyari o nangyayari na. Rumagasa naman ang tubig sa ilog sa Sudipen, La Union kahapon kaya ilang oras di madaanan ang kalsada. Ayon sa latest outlook ng Pag-asa, may 2 pang sama ng panahon na posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong linggo. Isa dyan ay may tsansang maging bagyo. Samantala, habagat pa rin ang patuloy na makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi.
Nahuli ka ang mga alitan ng ilang residente at mga opisyal ng barangay sa gitna ng isang clearing operation sa Maynila. Ang alitan umabot sa pagpapaputok ng baril ng kapitan ng barangay. Saksi, si Marisol Abdurama. Nauwi sa gulo at sigawan ng clearing operations noong Sabado sa Barangay 122 sa Tondo, Maynila. Sa gitna nito, umalingaw ang mga putok ng baril. Agad na nagpulasan ang mga tao hanggang sa isa pang putok ng baril ang narinig sa video. Ang nagpaputok ng baril ang mismong kapitan ng barangay. Kanina, inirap siya ng Manila City Hall sa publiko. Inamin ni Kapitan Rodelio Yu na pinaputok niya ang kanyang baril na anyay may lisensya at may permit to carry. Base sa kanyang paliwanag, nakaalitan niya ang isang mag-amang residente sa gitna ng clearing operation. Pagdating ko, yung aking tanod, tumakbo sa likuran ko. Tumakbo. Sinusugod na po nung mag-ama. Umawat po ako. At ang naitulak ko po ay yung isa kong tanod na may hawak ng hagdan. Naitulak ko po yun papunta doon kay Alvin. Pag-awat ko po, kasama na po akong binura. At hinablot po ako nung Alvin. Doon na raw siya nagpaputok ng baril. Isang putok, then sugod, putok ulit ako ng isa sa lapag. Puro lapag po. Puro lapag. Wala po akong tinutukan. Wala po. Puro lapag. Nakatatlong putok po ako. Puro lapag. Naharap siya sa reklamong illegal discharge of firearms and grave threats. Ang nakaalitan niya, pinabulaanan ang mga alegasyon ng kapitan laban sa kanya. Sumusugod daw po kasi kayo. Ay, hindi. Wala naman. Wala siyang choice, hindi mapaputok. Ay, hindi. Nagsimula raw ang gulo ng pagbabaklasin ang trapal sa harap ng kanilang bahay. Sa kabila raw yan ang napagkasunduan umano ng kusa nilang babaklasin ito. Nang baklasin daw ito ng mga tauhan ni kapitan, doon na sila pumalag at doon na rin daw pumunta si chairman. Pagbalik ng ganon, bigla na lang bumunot ng barel. Nang walang karason-rason? Walang karason-rason. Oo, nabigla nga po ako eh. Bigla siyang bumunot ng barel. Tapos, ano. Ganun po ako. Tinutok po sa akin. Tapos, pinaputukan pa ako doon sa baba. Ang nakaalitan ng kapitan, naharap sa reklamong direct assault. Ayaw na raw ni Mayor Isko na mangyari ang ganitong insidente. Kaya nananawagan siya sa mga residente ng Maynila na makipagtulungan sa mga otoridad. Lalo tuloy-tuloy raw ang gagawin nilang clearing operation. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mahigit 11 milyong pisong halaga ng coral reef ang napinsala malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ang nakikitang sanhi, Chinese fishing vessel na sumadsad doon nitong Hunyo. Saksi, si Chino Gaston. June 8 nang namataan ng mga mangingisda ang Chinese fishing vessel na ito sa isang bahura mahigit 2 kilometro mula sa silangan ng Pag-asa Island. Paniwala noon ng mga residente at ng Philippine Navy, sumadsad ang barko dahil sa masamang panahon. Kalaunan, hinatak ang barko ng isa pang fishing vessel. Nang puntahan ang lugar nitong June 17 ng mga diver at marine scientists ng Palawan Council for Sustainable Development, tumambad sa kanila ang mga putol na hard at soft corals. Core zone pa naman ang bahura o ang pinakamahalagang bahagi ng marine ecosystem. Nakita din sa lalim na 9 meters ang isang parachute anchor na sumaklob sa higit 300 square meters na coral reef. Ayon sa PCSD, ang parachute anchor ay ginagamit para hindi tangayin ng alon ang isang barko sa bahagi ng dagat na masyadong malalim. Without sunlight, the coral reef will die. There are millions of plants and animals thriving, living in the coral reef. So such destruction will greatly affect ng ating coral ecosystem. We employed po two methodologies for this assessment. One is the rapid underwater assessment using scuba. So basically, we measure the extent and we document everything that we found na relevant po dun sa incident. And the other method that we employed is the reef scan. Sa taya ng PCSD, mahigit 11 million pesos ang pinsala sa mahigit 400 square meters ng coral reef. Isinumite na ng PCSD ang mga rekomendasyon nila sa National Task Force on the West Philippine Sea. The findings of the PCSD will be transmitted to the NTF-WPS
wherein the Department of Foreign Affairs and the Department of Justice are also part. So it's up to these two agencies how they can be able to enforce this damage claims. Ayon sa Philippine Coast Guard, napag-alaman nilang China ang may-ari ng nakapamerwisyong fishing vessel. We know for a fact that when it ran aground, it immediately communicated with the Chinese Coast Guard. So it goes to show that they know each other. Sinusubukan pa namin nakuhanan ng pahayag ang Chinese Embassy tungkol sa insidente. Prioridad na ng PCG at PCSD na tanggalin ang parachute anchor na nakatabon sa Coral Reef. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Tumaas sa 48% ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Hunyo. Batay po yan sa bagong survey ng Social Weather Station o SWS. Lumabas sa survey na kinomisyon ng Strat-based group, mas mataas po yan sa 38% na naitala noong Mayo. At napanatili naman ni Vice President Sara Duterte ang trust rating niya na nasa 61%. Si Senate President Chis Escudero ang nagtala nitong Hunyo ng 55% ng trust rating, mas mataas sa 47% noong Mayo. Si House Speaker Martin Romualdez may 34% na trust rating, mas mataas din sa nakuha niya noon na 26%. 1,200 Pilipino na nasa hustong edad ang sumagot sa survey mula June 25 hanggang June 29. May margin of error itong plus-minus 3%. Itinuturing mang case solved ng mga pulis ang pagpatay sa 19 na taong gulang na estudyante sa Tagum, Davao del Norte matapos maaresto ang 4 na suspect. 3 lang sa kanila ang sinampahan ng reklamo. Ating saksihan. Ngiting puno ng pag-asa at pangarap, pero sa edad na 19, natuldukan ng buhay ni Sofia Marie Coquilla. 38 saksak ang tinamo ng biktima matapos looban ng 4 na lalaki ang kanilang bahay sa Tagum City, Davao del Norte, madaling araw ng Miyerkules. Nawala ang mamahaling laptop at iba pang gadgets, 2 relo at pera ng biktima. Arestado na ang 4 na suspect, 3 sa kanila, mga menor de edad na 14, 15 at 17 taong gulang. Panghuling na aresto ang kasamahan nilang 18 taong gulang. Nakilala ang mga suspect matapos silang mahagip sa CCTV ng kapitbahay habang umaaligid sa harap ng bahay ng biktima. Ayon sa caretaker ng boarding house na nirentahan ng mga suspect, nitong Hunyo lang sila nagsimulang tumira roon. Naikwento umano nila sa isang renter na mayroon silang pinatay. Nakapatay lagi daw sila, lalaki daw napatay. Mauto, gi-confirm sa amo ang iyang kuanan, ang lalaki bagyod niya. Pag ito babae man, mauto, natawagan nila ako, kadakot na sila. Ayon sa isang abogado, sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act, hindi pwedeng makulong ang 14 na taong gulang na suspect dahil walang kriminal na pananagutan ang mga edad 15 pababa. Ang requirement ng batas ay kailangan pakawalan ito at i-turn over sa kustodiya ng kanyang magulang o kaya ng pinakamalapit na kamag-anak para idaan sa diversion proceedings, para sumailalim sa diversion proceedings ng DSWD. Pero pwede pa rin maghabol ng danyos ang mga kaanak ng biktima. Kung hindi man siya makakasuhan ng kasong kriminal, yung mga biktima o yung pamilya ng biktima ay maaari pa rin magsampa ng kasong sibil para humingi ng danyos hindi doon sa minor de edad, kundi doon sa magulang ng minor de edad. Magulang, kamag-anak, kung sino man yung kumukup-kup sa kanya ngayon at nag-aaruga sa kanya bilang guardian. Kung lampas 15 pero mas bata sa 18 taong gulang ang suspect, wala niyang pananagutang kriminal kung mapapatunayan na walang discernment doon sa paggawa nila ng krimen. Ngayon, tanong natin sunod dyan, ano ba yung discernment? Okay, pag sinasabi natin discernment, ang ibig sabihin po niyan, yung mga sirkumstansya na nagpapakita kung yung minor de edad ay alam kung tama o mali, kung alam niya na tama o mali ang ginagawa. Kapag lumabas sa assessment ng DSWD na mayroong discernment ang menor de edad na suspect, dito na siya pwedeng sampahan ng reklamong kriminal. Ayon sa CSWDO, lumalabas na may discernment ang 3 menor de edad, kabilang ang edad 14 na taong gulang na suspect. Pero alinsunod sa batas, ilalagay siya sa pangangalaga ng DSWD.
Nasampahan naman ang 3 nakatatandang suspect ng reklamong robbery with homicide. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. On fire ang performance ng star of the new gen na si Jillian Ward. Regalo niya raw ito sa LGBTQIA+ community. Pahabol daw sa natapos na Pride Month. Ang bawat indak ni Jillian sa stage, sabay sa kanyang power vocals at sinuklian ng hiyawan ng mga nanonood. At nakasayaw pa niya ang drag queen na nag-i-impersonate sa kanya. Masaya raw si Jillian na makapag-perform kasama siya. At blessed din siya sa kanilang pagmamahal. Pistado ang illegal dog fighting sa La Paz, Tarlac. Nasagip ang mga aso at arestado ang umano'y nagpapatakbo nito. Saksi si Jonathan Andal. Imbes na mga manok, aso ang pinangsasabong sa maliit na arinang ito sa Barangay Modrico sa La Paz, Tarlac. May mga nag-uudyok, nanonood live at ipinalalabas din online. Pero nabisto ito ng mga otoridad sa tulong ng isang impormante at sinalakay sa bisa ng search warrant. Huli ang umano'y nagpapatakbo nito, isang alias Akira, sa kanyang bahay dinatna ng mga kawawang aso. Wow. Ang isang aso tila naiyak nang dumating na sa wakas ang saklolo. Sige na, rescue na kayo. Rescue na kayo, ha? Okay na? Pero sugat, oh. Bite mark, oh. 3 aso ang nasigip ng pinagsanib na puwersa ng CIDG Anti-Organized Crime Unit, PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission, at ng AWIP o Animal Welfare Investigation Project. Pero bago yon, may una na silang na-rescue na 7 tuta na binili nila sa suspect para makuha muna ang kanyang loob. Ang mga tuta sinasanay na umanong ipangsabong kahit 8 linggo pa lang. Ang ilan maliit pa pero sugat-sugat na. Pinapakagat nila yung tuta sa malalaking aso para maging mas wild, mas maging agresibo yung tuta habang lumalaki. Nai-immune na siya sa mga kagat-kagat, tapos pinapalo-palo nila. Generally what happens is that they will use, for example, weighted collars, they will use poles with something on the end of it to train these dogs and condition these dogs. And generally conditioning is for a long period of time. In this case, however, the individual just wanted to get to a fight. This is very, very unacceptable. Kinumpis ka rin ng mga otoridad ang mga gamit sa pagsasanay sa mga aso, kahoy na improvised bite stick, weighted collars, training pole, fight cage, healing oil at iba pang gamot sa aso. Inaalam na ng PAOK kung saan binobroadcast ang online sabong ng mga aso na tinatayaan umano kahit ng mga nasa abroad. Hindi lang peso ang pustahan dyan, talagang may pumupusta ng mga dollars dyan o depende kung saang bansa. Hawak ngayon ng AWIP ang mga na-rescue na aso. If you are involved in dogfighting, we're coming after you. And you will also find yourself, just like this man, you will find yourself in jail. Nakakulong naman sa CIDG ang naarestong suspect na maharap sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act. Sinusubukan pa naming makuha ang kanyang panig. Pero hahabulin din daw ng PAOK ang mga nasa video na pinag-aaway ang mga aso at ang iba pang nasa likod ng online sabong. Since nag-o-online ito, we will consider this as parang organized crime group din. Yung mga nagpapatakbo ng online, yung mga management mo, yung mga administrator mo. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Epektibo bukas ang taas presyo sa ilang produktong petrolyo. Piso at 40 sentimo ang dagdag sa kada litro ng diesel at 70 sentimo naman sa kada litro ng gasolina. Habang may 80 sentimo kada litro na taas presyo sa kerosene. Ang Caltex naman magpapatupad ng 70 sentimo na dagdag sa kada litro ng diesel, 35 sentimo sa gasolina at 50 sentimo sa kerosene. Dinayo ng
ng maraming fans ang isang zoo sa Thailand dahil sa unang kaarawan ng internet sensation at moody hippo na si Mudeng. 4 na araw lang naman ang selebrasyon. Ating saksihan. Undeniably cute looks? Check. Chubby cheeks and fluffy rolls? Check. Ang pygmy hippo na si Mudeng ng Thailand, walang duda na naging internet celebrity. Not just in Thailand, worldwide sensation din. At dahil sa super OA na pagka-moody niya, instant Mudeng memes ang nabuo online. And this year, celebrating her milestone, Mudeng. 1-year-old na siya nitong July 10. Walang kupas ang kakyutan pati na ang appetite. Busog-lusog si Mudeng sa birthday treat sa kanya na 20-kilo fruit and veggie cake. May dedication pa. Wagas din ang 4-day celebration kasama ang kanyang fans na dumagsa pa sa zoo. Ang mga bisita pwedeng magbigay ng birthday message kay Mudeng sa isang dedication wall. May mga Mudeng merch din na perfect sa mga sumali sa Mudeng Fever. Meron ding pa-auction sa footprints ni Mudeng at ang plastic bathtub na ginamit niya since birth. Lahat ng proceeds mapupunta sa Wildlife Conservation Fund. Nalubog sa baha at nakakapit sa kanyang sasakyan, ang lalaking yan habang inaabot siya ng mga rescuers sa Texas. Kasunod po yan ng malalakas na ulan nitong weekend at mahigit 1 linggo matapos ang malawakang flash flood doon kung saan mahigit 100 ang nasawi at nasa 100 pa ang nawawala. Samantala, may malawakang pagbaha rin sa Catalonia, Spain. Patuloy ang helicopter search operations. 2 residente ang napaulat ng bahay na nawawala matapos tangayin ng ilog. Nagulantang ang isang pamilya sa South Cotabato nang malaglag ang isang ahas sa windshield ng kanilang sasakyan. Ayon sa driver, lumitaw ang ahas pagdaan nila sa madilim na bahagi ng kalsada. Inalis daw nila ito gamit ang wiper ng sasakyan. Hindi pa tiyak ng pamilya kung anong klaseng ahas ito at kung saan ito nanggaling. Na-inquest na ang lasing na pulis na nanutok at nagpaputok ng baril sa isang tindahan sa Lucena, Quezon. Grave threat, unjust vexation, slight physical injury, illegal discharge of firearms, at alarming scandal ang mga kinakaharap na reklamo ni Patrolman Rodolfo Avila Madlang-Awa. Ayon sa PNP, nadisarmahan na rin siya. Makaharap din sa kasong administratibo si Madlang-Awa na tumangging magbigay ng pahayag. Dahan-dahang bomba sa gate ng isang lending company saka nagmamadaling umalis ang nakasuot ng hoodie na yan sa Iloilo City. At may dala pa siyang backpack. Posibleng laman daw nito ang mahigit 250,000 pisong cash na koleksyon daw ng kumpanya. Kasama rin daw sa natangay ang mga alahas at iba pang personal na gamit ng mga biktima. Kabilang sa iniimbestigahan ay kung inside job ang nangyari at kung matagal nang tintiktikan ang lugar bago nilooban. From bahay ni Kuya to Boracay. Real quick! Nasa isla po ngayon ang other half ng Cheres na si Charlie Fleming para sa isang well-deserved na bakasyon. Atake ang visuals ni Charlie by the beach. At habang naroon, hindi pinalagpas ni Charlie na i-recreate ang trending video ngayon ng PBB Big Winner na si Mika Salamanca. Di ko inisip na mawawala ka pa. Biro pa ni Charlie, pasado na ba? First time ni Charlie sa Boracay, kaya masayang-masaya para sa kanya ang fans. Mga kapuso, salamat sa iyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.